So, hello mga langga, ngayon lang ulit ako nakagawa ng video after after 2 weeks nanahimik ako sa lungga. So, medyo matamlay ako ngayon mga langga, bakit kaya? And then, anyway, mga langga, ito ganito nangyari sa akin in 2 weeks. Actually, wala namang masamang nangyari. Tinamad lang mag-video kasi wala na ako ibang mai-topic eh. And yeah, last week pala ipapakita ko sa inyo yung paggawa ng grapes ng aking in-law kasi hindi ko siya natulungan pero nag-take lang ako ng video ng paunti-unti. So hindi lahat ng pagkaproseso ng paggawa ng wine from the grapes na-videohan ko. So kumuha lang ako ng paunti-unti. So ngayon mag-isa ko lang dito sa sasakyan kasi yung partner ko nasa simbahan kumakanta. And thankful naman kasi nga kahit papaano naisasama ako ng partner ko sa simbahan nila tapos minsan talagang pinili ko na mag-stay dito sa may sasakyan para minsan makagawa ako ng video, kaya minsan sumasama naman ako doon. So anyway, everyday naman siya nasa simbahan kaya kaya okey lang, chance natin 'to ngayon na makapag-video. So, anyway mga langga, i-she-share ko sa inyo pala sa mga nag-i-inquire sa akin sa Messenger. Mga langga, hindi ko na kayo mare-replyan kasi wala na ako sa agency. Ang maisa-suggest ko lang sa inyo, maghanap na lang kayo ng agent. Marami diyan, alam ko marami diyan nagpo-post sa sa page o kaya naman sa page or Facebook. Alam ko maraming naghahanap diyan ng mga aplikant papunta dito sa Romania. So, diyan mga langga, marami kayong mahahanap diyan. Mag-ingat lang po kayo sa mga scammers. Basta once na na-select ng employer, example, interviewin muna ka ng employer. Pag sinabi ng employer na you are selected, ganito, ganyan, ganyan, doon pa kayo sure na na tawag nito, magbabayad ng inyong placement fee. So, ito lang masasabi ko mga langga, huwag kayong magkaroon ng sama ng loob sa mga agent niyo kapagka siningil na kayo ng after niyo ma-select ng employer. Kasi kung tutuusin naman, nag-e-effort din naman ang mga agent para matulungan kayo sa mga requirements niyo, follow up, ganyan. Kasi 'pag inisa-isa kayong lahat ni agency, malilito si agency. Kaya ang nangyayari, nagkaroon sila ng mga agent. So ganitong ganyan-ganyan, so lahat ng mga follow up manggagaling sa agent. So, ang agent nag-e-effort para matulungan din kayo, okey? So, lagi niyong tandaan na ang placement fee ay hindi nalalayo sa sahod. Kung magkano yung salary offer, yun din ang inyong ibabayad sa agency. Actually, wala naman talaga tayong bayad, wala naman tayong gagastusin maliban sa mga requirements, medical natin, visa appearance. Siyempre dahil sa agent, kahit paano natulungan nila tayong makarating dito sa Europe. So, yun lang mga langga. And nga pala, i-she-share ko sa inyo, medyo medyo na-open lang yung mind ko kasi nga doon sa isang commenters natin, alam ko hindi naman natin lahat napi-please, lahat ng mga viewers natin, mga langga. Pasensya na sa boses ko, parang napaos. So, medyo sad lang kasi siguro hindi niya napanood lahat ng mga, nasimulan kong sitwasyon dito sa Romania and nag-direct lang siya sa isang video ko na para bang ikinatuwa ko pang nabuntis ako at nag-asawa. Siguro doon doon siya na na parang nag-iba yung tingin niya, na akala niya pino-promote ko yung, pag-aasawa at pagbubuntis dito sa Romania. So, hindi mga langga. So, kung mapapanood niyo lahat ng aking mga video, yung aking ay, ano ba yan nangyari? Ayusin natin yung ilaw. Ayun, medyo okey na. So, kung napanood niyo, nasimulan niyo kung papaano ko, napadpad sa ganitong sitwasyon, maintindihan niyo ang sitwasyon ko siguro. Pero hindi naman natin mapipilit lahat na panoorin para intindihin yung sitwasyon, hayaan na lang natin sila, okey? So, ako tuloy pa rin ako sa pagbibigay ng informations about dito sa Romania at about sa mga adventures, sa mga kalagayan ko. Well, hindi naman ito para sa lahat yung video na ito, pero alam ko para sa iba kapupulutan ng aral. And then lalo na sa mga hindi pinalad magkaroon ng maayos na employer dito sa Romania, yung mga hindi, kumbaga, pagdating dito stress agad ang inabot gawa ng sa sobrang trabaho. Kasi to be honest mga langga, nag-give up ako sa trabaho ko dahil sa sobrang trabaho. Kasi sa totoo lang may experience tayo sa Hong Kong, sa Saudi Arabia, alam natin kung gaano kabigat ang trabaho sa mga ganyang lugar. And then alam mo yung natapos mo yung kontrata mo ta's nagustuhan mo pa sana sa employer mo kaya lang gusto mong mag-explore sa ibang country para hindi lang Saudi yung nakikita mo palagi, 'di ba? And then okey naman, and then sa Hong Kong gano'n din, medyo natapos din naman ang kontrata. Gusto mong ma-explore yung Europe. So, pinalad kang makapasok dito sa Europe, hindi mo akalain na
Dito pala pagdadaanan mo lahat ng mga hindi mo napagdaanang stress sa ibang bansa. So, I mean ako katulad ko, base lang 'to sa experience ko, medyo may stress naman ako sa Hong Kong gawa ng mga katrabaho, tapos maraming activities yung mga bata, yung mga ano mo, yung mga alaga niyo, and then everyday nasa labas kayo, mainit o kaya naman taglamig. And then dito naman, mga taglamig dito hindi ka naman lagi nasa labas para samahan yung mga bata anyway. Pero talagang sagad na sagad ka sa trabaho mga langga. Yung alam mo yung pagdating mo dito 60 kilo ka tapos inabot ka lang ng 3 buwan sa employer mo nagiging 55 kilo ka na lang, 'di ba? So isipin niyo kung anong hirap ang pinagdaanan ko. Pero siyempre sasabihin ko pa rin na may ugali pa rin silang mabait. Katulad ng mapagbigay, kapag nagsabi ka, bibilhin agad, pagkain, ganito, ganyan. Pero ang hindi lang talaga nila kayang ibigay yung oras ng pahinga. Tapos example, break time mo, kailan mo kumain madalian kasi may trabahong sunod-sunod. Ngayon 'pag nandiyan na yung alaga mo, kumakain ka pa lang, sasabihin na sa'yo, "Andiyan na yung mga alaga mo." Eh, anong gagawin, magbitbit ka ng plato doon sa mga bata, salubungin mo sila? Siyempre hindi. So, kapag gabi naman, andun na yung kumbaga, medyo busy kasi nga mahilig sila magpabisita, depende depende sa employer pero 'pag mahilig kasi magpabisita, hindi naman talaga sila dito nagluluto, puro order naman sila. Order ng pagkain, order ng order, ganyan. Tapos talagang andun ka sasagarin sa trabaho kasi yung mga bahay nila dito malalaki, mga langga, parang mga Saudi. So, doon ka nila ano, kasi nga mga karamihan dito mga gano'n sila piano, mga piano, ganyan. Kung sa Hong Kong na kaya ko, sa Saudi, dito talagang nag-give up yung katawan ko, parang andun yung hilo-hilo akong mga langga. So, dumating naman sa point na nagkaroon ako ng boyfriend para naman nang sa gano'n hindi boring kasi nga bago ako pala nagkaroon ng boyfriend may mga kaibigan ako galing Hong Kong, may mga partner na sila, may mga boyfriend sila. So, hindi naman sa naiinggit ako pero andun kasi yung 'pag nagde-day off kami, solo na lang ako, wala akong ibang mapupuntahan and then the rest sila siyempre magkanya-kanya na 'yan sila, 'di ba? Or kaya kikitain nila ako afternoon o kaya naman umaga. And then magiging third wheel ako tapos parang parang ang awkward, is kumbaga ganyan kasi nga yung mga kaibigan mo, yung mga partner. So hindi hindi kumbaga, hindi ako nainggit sa kanila, baka may isipin niyo nainggit ako kaya ako nagkaroon ng iba. Iniisip ko na lang na, "O sige i-try ko na lang magkaroon ng boyfriend." Kasi nga single mother ako mga langga. So, thankful naman ako kasi hindi ako nagpakasal talaga sa Pinas as in, mahirap magpakasal sa Pinas kung tutuusin, sobrang hirap. And then, yeah, kaya nung nagkaroon ako dito ng ano, ng mga chat-meet ganyan, tapos nakilala ko ito, nakipagkita ako kay partner. Nung nakipagkita na ako kay partner, dun na nag-start yung dun na umusbong yung feelings ulit. And yeah, siyempre hindi naman natin talaga mababago yung sitwasyon natin, lalo na yung mga nakaraan natin. So, ang gagawin na lang natin magpatuloy tayo sa buhay na kung anong meron sa atin ngayon. And then, yeah, so, sa mga nagtataka na, "Oh, ilan ba anak ko, bakit bakit, mas pinili kong magkaroon ngayon ng bagong pamilya kaysa sa mga anak ko." So, alam niyo kasi mga sis, hindi natin talaga makokontrol yung ating sitwasyon. Kung meron mang iba na napipilit nilang ikontrol yung sitwasyon nila, eh, magkaiba tayo ng case kasi nga ako sa pamilya ko, ako yung breadwinner. Tapos, nagkaroon ako ng 3 anak sa Pinas, and then yung dalawa ko naman, yung tatay nila iba, masasabi ko naman na may kaya, may trabaho yung tatay nila kaya lang, na-experience ko yung ano mga langga, kung paano ka tratuhin na para kang putik, ganyan. Tapos, babaero, wala kang peace of mind, kahit sa pagkain mo titipirin ka, tapos tawag nito, lalabas pagka hindi kayo magkasundo lalabas naghahanap ng babae. So, siguro may ano pa ako, younger pa ako no'n, masyado pa akong bata no'n para maisip na makipaghiwalay kaagad. So, hindi ako nakipaghiwalay kaagad kasi natatakot ako na yung mga anak ko ayoko magiging single, single? Ayoko na ma-broken family sila. Pero kaya lang kasi sabi ko nasisira na yung peace of mind ko, wala na akong peace of mind. Sobrang depressed na ako noon mga langga. So, I was like 21 and 22. Super stress and depressed experience ko na halos halos, putulin ko na yung buhay ko, ganyan. So, sa awa ng Diyos tinulungan niya ako makabangon ulit at lumayo sa taong yun. Kasama ko yung mga anak ko, and then nag-abroad ako nung nag 1 year na yung aking pangalawa. And then after mga 5 years ng aking, buhay buhay malaya, hmm, may nakilala naman ako na siyempre sa umpisa talaga lahat ng kabutihan as mag-partner nandiyan.
And then 'di mo akalain na pagdating ng time na hindi na kayo magkasundo sa maliit na bagay, and dun na yung magbabatuhan na kayo ng masasakit na salita, yun yung parang nagpapa-trauma sa akin lalo. So, nabuntis ako, sa pangatlo hindi ko inisip na tanggalin yung sa sinapupunan kong mga langga. Kasi sabi ko, nagkasala na nga ako, magkakasala pa ulit ako. So, ituloy ko kung ano yung binigay sa akin ni Lord. Kasi sabi kong ganoon, maraming iba diyan naghahangad ng magkaroon ng anak, maraming iba diyan na gusto pa magkaroon ng anak, pero hindi na pinalad. So ako, masuwerte pa rin ako kahit papaano, eh, nagkaroon ako ng 3 anak na sa Pinas, puro mga lalaki. So, hindi ko siya inisip na karma sa buhay ko, inisip ko na blessing yun sa buhay ko yung mga anak ko. Kasi ng dahil sa kanila mas lalong tumitibay ako sa mga desisyon ko sa buhay. And then, well, okay, next tayo mga langga. So, nung nangyari na yung sitwasyon na yun na naghungkong ako, talagang nag-give up din ako dun sa past ko kasi nga alam niyo yung feeling na parang ikaw na lang bumubuhay sa pamilya niyo. Nabaon ka sa utang bago ka nag-abroad sa Hong Kong, lahat as in na-experience mo tapos ang sasabihin sa'yo ang ending, sasabihin sa'yo, "Nang dahil sa'yo naganda hirap-hirap ang buhay ko." Tapos mag-iisip ka, "Paano naganda hirap-hirap, ikaw ngayon nabaon sa utang, kakaloan mo doon sa ano, sa Hong Kong," ganyan. Tapos yung buong kontrata mo napunta lang sa bayarin, ta's walang natitira sa'yo, ganyan. Andun yung parang ikaw na yung ano, eh, masculine sa pamilya niyo, parang ganyan. Sabi ko, "Hindi na 'to tama Lord." Sabi kong gano'n, "Tulungan mo na akong makalabas sa ganitong sitwasyon." Talagang hiniling ko 'yun kay Lord, talagang hiniling ko. So nung nawala na 'yun, co-parenting na lang din kami sa bata, gano'n na lang sa bata. Tapos ayan, tuloy-tuloy pa rin communication ko sa mga anak ko, kung ano yung mga needs nila, nagbibigay ako. Tapos 'pag may mga okasyon, birthday, kapag nakaluwag-luwag ako pa mismo nag-o-offer para sa mga anak ko. Nabibilhan sila ng mga itong mga laruan, mga gamit, mga damit. So natutuwa ako kapagka yun na lang ang naifo-focus ko sa mga anak ko, as in. So nung nakarating naman ako dito sa Romania mga langga, na pinalad naman ako na nasilik ng employer, hindi lang talaga pinalad pinalad sa employer, sa trabaho. So, nagkaroon ng partner, ganito, ganyan. So, masasabi ko na okey ako ngayon sa partner ko, sa kalagayan ko. Akala niyo yung mga langga siya yung lahat, halos lahat nagpo-provide. And then alam niyo yung ginagawa ko noon sa pag-aalaga ng partner ko, sa ex-partner ko, ikaw na nag-aalaga, ikaw pa nagpo-provide, ikaw pa nagbuntis ng anak nila, 'di ba? Isipin mo, imaginin mo. Imaginin natin mga langga, sabay nating imaginin, 'di ba? Alam ko maraming naka-experience na kung anong na-experience ko ngayon. Yung nagtitiis talaga sila sa ano, sa Pinoy kasi nga pamilya is pamilya, ganyan. Lalo na kung kasal kayo, talagang mahirapan kang makawala. Pero I'm glad na hindi ako nagpakasal talaga sa Pinas. And then dito sa ano, sa partner ko, nung nalaman niya na buntis ako, sabi niya pakasalan niya ako, sabi ko, "Yes, I do." Actually, never pa ako nag-I do. Hindi ako nag-a-I do sa mga ex ko, ganyan. Kasi ayokong magpakasal sa Pinas, ang hirap kong mawala. So, sa kanya, yes, nag-decide agad ako kasi alam niyo kung bakit? Nakikita ko kasi yung sarili ko na siyang kasama ko sa pagtanda ko. Although na may edad siya sa'kin, pero kasi yung alam mo yung cravings nating mga babae lalo na kung ikaw ay single mom, yung magkaroon ka lang ng partner na may peace of mind, tapos yung may pangarap ka tapos hindi ka niya hihilain pababa. Instead, tinutulungan ka niyang, "Sige abutin mo, ano ba pangarap mo?" Ganyan. Katulad nito, dito ko lang na-experience mga langga kumain palagi sa restaurant. Kasi noon, hindi talaga kasi nga, bukod sa yung una kuripot, may pera naman pero kuripot tapos magastos sa ibang babae. So yun yung ginive up ko. And then ito naman, yung first nananakit din yun kapagka alam mo yung may ginawa siyang kalokohan tapos 'pag sinumbatan mo siya yung nagagalit, ikaw yung sasaktan. So yung ganyan, tapos ilang beses ko yung na-report sa mga pulis, sa barangay, pero wala pa rin kadala-dala, hanggang ngayon babaero pa rin. Pero anyway, wala akong pakialam dun kasi nga past na yun. Masaya ako sa buhay ko ngayon. And then sa last naman, hindi ko lang makakausap yung ano, yung anak ko kapag siyempre hindi ako nagsu-support. Or I experienced last year na 2 months hindi ako nagbigay ng suporta kasi, parang nag-apply yata ako dito, ay hindi, nagbigay pala ako pang ano sa kanya, pang-negosyo last year. Pero hindi niya ginamit sa pang-negosyo, so 2 months hindi ako nagpadala kasi wala na akong sinahod na natira dahil nagbayad ako ng loan sa Hong Kong. And then nag-report pala siya sa barangay na hindi niya ibibigay sa'kin yung bata kasi inabandona ko daw yung bata. 2 months, 2 months mga langga. Doon talaga sumama ang loob ko. Tapos binigyan ko siya ng tsansa na magkaayos kami. Hiningian lang ako ng hiningian tapos binilhan ko nga ng motor para may service yung bata sa school, hindi naman pinapapasok yung bata sa school, ako naman nagbayad sa private school. So wala lang, useless, sabi ko wala, napaka-useless ng aking sitwasyon. So sabi ko give up. So ngayon nare-realize ko yung sitwasyon ko na, Lord, talagang pinagdaanan ko pa yung mga gano'ng sitwasyon para lang mapadpad ako sa taong 'to, makilala ko 'tong taong 'to. Hindi akalain niyo yun lahat
lahat ng kailangan ko na-i-provide niya, pero never ako nakarinig sa kanya ng pangit na salita. Siguro sa mga iba nating Pilipina 'no, naka-experience ng bad behavior sa kanilang partner na Romanian, eh, huwag kayong mawalan ng pag-asa, marami pa diyang mabait. Marami pang mababait. And then siguro nagkataon lang na wala akong masabi sa partner ko. And then very open siya kung ano yung mga kailangan, kung ano yung wala, medyo madilim na ang paligid ko. So, mag-o-open up siya, ganyan. Tapos pagdating naman sa budget, talagang inisa-isa niya 'yan para at least maintindihan ko kung saan napupunta ang mga pinaghirapan niya. So, 'yun yung pinakamaganda, wala siyang lihim. And then wala akong 'di ba tayong mga babae ang lakas ng ating instinct or intuitions as a woman, pero alam niyo dito dito ko lang nakita yung peace of mind, dito ko lang naramdaman yung peace of mind. Oo, so ano, basta panatag ako mga langga kahit sa ganitong sitwasyon namin, andun yung napaka-peaceful. Parang matutulog ako ng walang iniisip, 'di ba? Lalo na 'pag may pangarap ka, anong pangarap mo, yun din ang magiging pangarap niya para sa'yo. So, natutuwa ako kaya hindi ko lang siya gaano pino-post sa Facebook, hindi ako gaano nagshi-share sa Facebook kasi ayoko na ano, ayoko na ishi-share. Kasi hindi natin alam yung mga alam mo yung mga eye devil, yung mga devil eye ba tawag dun or yung mga tongue devil, devil tongue, basta mga ganyang mga langga 'no, na 'pag may nakikita silang taong successful sa Facebook, magsasalita sila ng negative. So yun yung iniiwasan ko na 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 alam mo yun, na marinig ko or makita ko or ano. Kasi alam niyo yung masama, kapag alam niyang panatag ka, guguluhin ka ng masama, 'di ba? Kapag alam niyong nandun sinisinter niyo si Lord sa buhay niyo, sinisikap ng masama na makapasok sa inyong relasyon. So yun yung iniiwasan ko hangga't maaari. Kaya dito lang ako sa YouTube nagse-share kung ano yung mga life ko, experience, travel, update about dito sa Romania. And then for now, wala pa tayong gaanong mga update mga langga ha, kasi anyway taglamig na ngayon. So sa mga paparating na dito, panalangin ko kayo ay makatagpo ng maayos na employer at sana ang trabaho kayanin, kung hindi kaya magreklamo lang sa agency or, maghanap ng ibang employer, gano'n na lang. 'Wag nating hayaan na yung health natin masira kasi marami tayong pamilya na binubuhay sa Pinas. So, kailangan pa rin nating ingatan ang ating health, okay, ating kalusugan. So, yun lang mga langga ang aking maipapayo sa ngayon at salamat pala sa mga nanonood at nakikinig sa aking walang kabuluhang kuwento. Pero alam ko para sa iba kapupulutan ng aral ito, lalo na sa mga iba diyan na kumakapit kahit na hirap na sa kanilang partner, huwag kayong mag-alala. Actually, meron pa rin namang mga foreigners na kaugali ng mga Pinoy, mahilig manakit, mahilig magsalita ng masakit, kuripot, ganyan, pasertihan lang. Pero 'pag nakita niyo na yung taong alam niyo sa puso niyo na may peace of mind kayo, tapos, kumbaga sa maliit na bagay na ipo-provide niya na kayo, ganyan. So, i-try niyo lang, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kasi lahat naman tayo kung hindi mamamatay ng maaga, mag-aasawa tayo ng maaga. Kung hindi man mag-aasawa, ay mag-single, 'di ba? So, gano'n lang mga langga, sana tuloy-tuloy pa rin po yung inyong panonood at pakikinig sa aking walang kwentang kuwento. Pero joke lang. So, sana mga langga, gano'n lang muna ang buhay natin sa ngayon ha. So, within 2 months meron na akong maliit, tingnan natin kung ano itsura ng lahi nila. Kasi sa totoo lang sa pamilya namin ako pa lang magkakaroon ng lahing foreigner. So, sa pamilya namin wala pa. Ngayon tingnan natin kung ano magiging itsura. Actually excited na rin naman ako kasi nga yung mga anak ko kung makikita niyo nasa cover photo siya ng Facebook, medyo may pagkasingkit-singkit yung mata nila, ganyan. Pero yung mga tatay nila hindi naman basta hindi sa lighter. Talagang hindi kasi ako namimili sa mukha, talagang pinipili ko kasi umpisa pa lang mabait sila, nagpakitang mabait agad. Eh, ngayon, nung katagalan na, makikita mo talaga yung ugali ng tao 'pag may problema na kayo sa pamilya. Pero dito kahit na may problema, may problema man kami, hindi kami nag-aaway, bagkus nag-uusap kami. So, ano bang problema? Ganito kasi yun, ganyan, ganyan. Pero walang ganyan ha, walang bungangaan, walang sigawan ha. Talagang nag-uusap lang kami na ano ba kasi ang problema, puwede mo ba ipaintindi sa'kin kung anong nagawa kong kasalanan? Siyempre ako sasabihin ko naman ng ganito, ganyan. Ay pagkatapos niyan hingi na siya ng ano, pasensya o tapos gano'n din ako. So, okey na kami. So, hindi katulad sa Pinoy magsasakitan ng pisikal, magsasalita ng masasakit. So, maikukumpara ko talaga yung mga langga as in. But I'm thankful now. God, thank you so much for everything. Kasi nga, iba palang plano mo sa plano ko. So, yun yung pinapasalamat ko mga langga. At hindi ako nagsisisi kahit na ano pang sabihin sa'kin ng mga tao. Wala akong pagsisisi mga langga. I'm happy. And sa future, alam ko na yung mga anak ko, makakasama ko sila. So, yun lang sa ngayon.
Sana nandiyan pa rin kayo at hindi kayo magsasawang manood, makinig. So, thank you mga langga.